February 5, ang pangunahing layunin ng ministeryo. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos at napapahamak, kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas. Huwag mong tingnan ang pansamantalang kapalit ng pag-ibig at umurong mula sa tiwala sa lubos na dakilang mga pangako ng Diyos. Kapag umurong ka, hindi lamang mawawala sa iyo ang mga pangako, ikaw ay mapapahamak. Ang impyerno ang nakataya kung tayo ba ay uurong o magpapatuloy. Hindi lamang ito tungkol sa pagkawala ng ilang karagdagang gantimpala, mas malaki ang nakasalalay dito. Sinasabi niya, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos at napapahamak. Iyan ay tumutukoy sa walang hanggang kahatulan. Kaya tayo'y nagbababalaan sa isa't isa. Huwag kumawala, huwag ibigin ang sanlibutan, huwag isipin na maliit na bagay lamang ang nakataya. Katakutan ang kakilakilabot na posibilidad na hindi pahalagahan ang mga pangako ng Diyos ng higit kaysa mga pangako ng kasalanan. Sinasabi niya, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan na nagpapatigas sa puso nyo, sapagkat kasama tayo ni Kristo kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang sa wakas. Ngunit higit sa lahat, dapat nating ituon ang pansin sa kahalagahan ng mga pangako ng Diyos at tulungan ang isa't isa na pahalagahan ng higit sa lahat ang kadakilaan ng gantimpalang inihanda ni Kristo para sa atin. Dapat nating ipaalala sa isa't isa ang sinasabi sa Hebreo 10:35. Kaya huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos dahil may malaking gantimpalang nakalaan para sa inyo, at pagkatapos dapat nating tulungan ang isa't isa na makita ang kadakilaan ng gantimpalang iyon. Iyan ang pangunahing gawain ng pangangaral at ang pangunahing layunin ng maliliit na grupo at lahat ng ministeryo sa simbahan. Tulungan ang mga tao na makita ang kadakilaan ng inihanda ni Kristo para sa bawat magpapahalaga nito ng higit sa sanlibutan. Tulungan silang makita at malasap ito upang ang higit na kahalagahan ng Diyos ay lumiwanag sa kanilang kasiyahan at sa mga sakripisyong nagmumula sa ganitong puso.